office, ang ating mayor po, dahil nakakakuha po tayo ng flu vaccine po na ibinibigay sa ating mamatayan. Pero ito po muna ay ibinibigay po namin sa mga susceptible population. Ano po bang sinabi natin susceptible population? Yung madaling magkasakit. Especially po, mga senior citizen. So kung kayo po ay may mga kasamang senior sa bahay, paano po kaya tayo makakuha ng libreng flu vaccine? Makikipag-coordinate po tayo sa barangay health station. Dahil minsan po, hindi lang naman po ang DOH, hindi lang naman po ang LGU, pati na rin po yung mga ibang sponsors po natin, nagbibigay po ng libreng flu vaccine. No? Hindi man po siya buwan-buwan, pero kung gusto niyo po maka-avail ng libreng vaccine, makipag-coordinate lang po tayo sa bawat barangay ng station natin for that schedule po of giving the vaccines. So ngayon po, gaya nga po ng sabi ko, binibigay po muna siya sa mga susceptible population katulad ng may mga senior citizens o yung may mga malulubhang karamdaman dahil kung sila po ay matatamaan ng flu, mas delikado po. So sila po muna ang binibigyan natin prioridad para sa pagkuha ng libreng flu vaccine. No? Alam ko din po ang OSCA o mga Association ng Senior Citizens ay nagbibigay din po ng libreng bakuna po. No? So ayan po, paano po maiwasan yung flu? Nadaanan po natin. Of course, iwasan po natin ang makahawa sa iba sa paggamit po ng face mask, sa pagtakip po ng ilong, sa pagtakip ng bibig, at sa regularly pagtanggap ng flu vaccine. No? So paano po ba yung management? Management po sa flu vaccine, isa din po itong viral cause. So kailangan po ba ng antibiotic? Nabanggit po natin kanina, pag virus po ba ang sanhi ng sakit, kailangan po ba ng antibiotic? No. Hindi po. So, wala po kasi siyang ganong epekto. Pero ano po ang binibigay natin? Kung tayo po ay may ubo, sikonlagyan. Alam ko naman po ay kung tayo ay makaranas ng mga ganyan sintomas, kaya naman po natin solusyonan po through over-the-counter medication such as pag-ubo. Ano po karaniwang binibigay natin? Solmux. Kapag may ubo, may lema. Lema po. Pag madikit po, no? Pagsasipon, ano pong karaniwang binibigay natin? Neosep, ano pa po? Ayun po, Almix, pwede po. So, and for the fever, karaniwan po, paracetamol po, no? Para lang din po, aware po yung iba, no? Minsan kasi sinasabay po ang Demogen, ang Neosep sa paracetamol. Ligtas po ba isabay ang Neosep at paracetamol? Yun po. May mga doktor po na nagsasabi na iniiwasan po na pagsabayin yung Neosep tsaka paracetamol or Benadryl. Kasi po, yung gamot po tulad ng Decolgen, yung gamot po na tulad ng Neosep, may kasama na po paracetamol. So iniiwasan po natin na ma-overdose po kayo sa paracetamol. So kung kayo po ay may katanungan, kung pwede pong pagsabayin yung Decolgen o paracetamol, depende po sa inyong doktor. Dahil minsan po, kinocompute naman po nila yan. So, depende po kung pwede niyo po pagsabihin o hindi. Depende po sa computation na inyo to. No? Ano yun ang mga yan po. So, ano naman po ang komplikasyon ng flu? No? Especially po, sa nabanggit po natin kanina, yung mga elderly natin na may mahihinang resistensya o yung mga susceptible population, mataas po kasi sila magkaroon ng komplikasyon due to flu. So, ano po yung mga komplikasyon niyan? Pwedeng umuwi o umandong sa pneumonia, pulmonya, bacterial pneumonia. Diyan po natin i-require ng antibiotic. Pwede po magkaroon ng infection sa tenga dahil meron pong connection ng ating tenga sa ilong. No? Sinus infection, at paglalamo ng mga comorbidities katulad ng diabetes o sakit sa puso, maaari po yan lumala dulot ng flu. Yan, ito po yung mga ilan sa mga paraan para maiwasan po natin ang na makahawa po ng flu. So unang-una, we have to wash our hands regularly dahil mabilis pong kumapit ang mikrobyo sa ating mga kamay. No? So, kung ano pong hinahawakan natin, ang mga doorknobs po, ang mga cellphone natin, ang mga iba't iba pa pong gamit po, no? So, may share ko lang din po, meron pong naging pag-aaral po, no? Baka alam nila nun din po. Na kinompare po yung dami ng bacteria sa isang cellphone doon sa toilet seat
no? At sa cellphone ko, napagkaalaman na mas marami pa pong mikrobyo sa cellphone kumpara sa toilet seat. Yung pera din po, no? Hindi po natin alam kung saan po ang pinapuntahan po ng pera, maaari pong iba't ibang mikrobyo ang kumapit sa pera, no? So, ugaliin po natin na maghugas ng kamay, no? And of course, we have to avoid touching our face. Bakit po kaya? Kasi nandiyan po ang mga point of entry sa mata, sa ilong, sa bibig na pwede pong pagpasukan ng mikrobyo, no? To cover your coughs and sneezes, to avoid infecting others, you have to clean regularly the surfaces, avoid the crowds avoid the crowds kasi minsan po hindi po natin alam kung sino po ang may mga sakit sa wala. And of course, we have to get the regular flu vaccination. Alam ko po, for this year, 2024, available naman din po yung ating 2024 flu vaccine. Kasi nga po, regularly or every year po tayo nagbibigay ng flu vaccine para po sa sakit na influenza. Yan. So may mga tanong pa po ba sa flu vaccine bago po tayo pumunta sa ating pang-apat na sakit na leptospirosis? Okay po, wala na po.